Napansin nyo ba na habang tumatanda, tila mas mabilis mapagod ang tuhod at mangalay ang mga kamay? Alam nyo ba na sa edad na lampas 60, halos tumitigil na ang ating katawan sa paggawa ng collagen? At kung may paraan para muling buhayin ang lakas ng inyong kasukasuan nang hindi umaasa sa gamot, nais nyo bang malaman? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Antonio Reyes, ang inyong lingkod at kaibigan sa kalusugan. Ilang dekada na po akong kasama ng ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay na tulad ninyo na araw-araw ay nakikipaglaban sa pananakit ng tuhod, pamamanhid ng mga kamay, at bigla ang pulikat sa gabi. At alam ko po, hindi madali. Mga mahal kong kababayan, may isang lihim na kadalasan ay hindi natin napapansin, ang pagkawala ng collagen sa ating katawan. Ang collagen, ang protina na nagsisilbing pundasyon ng ating litid, kasukasuan, at kalamnan. Ngunit sa paglipas ng edad, lalo na pagdating ng 60 pataas, unti-unti itong nauubos. Ang resulta, naninigas na mga kasukasuan, humihina ang mga binti, at dumadagdag ang panganib na madapa o matumba. Ngunit heto po ang magandang balita. May mga prutas mula mismo sa kalikasan na kayang tulungan tayong buhayin muli ang produksyon ng collagen. At hindi po ito haka-haka lamang. Sa isang peer-reviewed na pag-aaral na inilathala sa Europa, ipinakita na ang mga senior citizen na regular na kumain ng partikular na prutas ay nakaranas ng 24% na pagtaas sa collagen density at 42% na pagbawas ng pananakit ng tuhod sa loob lamang ng ilang linggo. Isang bagay na tunay na nagbibigay pag-asa. Kaya't huwag po kayong bibitaw sapagkat sa ating paglalakbay ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang 8 sa pinakamabisang prutas na makatutulong para sa mas malakas na kasukasuan, mas maayos na sirkulasyon, at mas mahimbing na pagtulog. At ang pinakahuli sa listahan, ang numero 1 na prutas ay kadalasang binabaliwala ng marami, ngunit siya palang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga giliw kong kaibigan, samahan niyo po ako hanggang dulo ng ating talakayan. At kung nais niyong maging bahagi ng isang komunidad na nagmamalasakit sa kalusugan ng bawat Pilipinong senior, mag-subscribe na po kayo sa ating channel, pindutin ang kampanilya at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil dito sa ating tahanan, hindi lamang tayo basta nabubuhay ng matagal, karapat-dapat po tayong mabuhay ng malakas, may dignidad, at may saya sa bawat hakbang ng ating buhay. Anmon, Amla, Indian Gooseberry. Mga mahal kong kaibigan, sisimulan natin ang ating paglalakbay sa isang prutas na maaaring hindi gaanong kilala sa bawat tahanan, ngunit tunay na kayamanan ng kalikasan. Amla, o mas kilala bilang Indian Gooseberry. Maaaring hindi ito kasing tanyag ng mangga o saging dito sa Pilipinas, ngunit ang kapangyarihan nito para sa ating kalusugan, lalo na sa edad lampas 50 o 60, ay napakahalaga. Alam ba ninyo na ang 100 gramo lamang ng amla ay naglalaman ng halos 478 milligrams ng vitamin C? Iyan ay halos 7 beses na mas mataas kaysa sa isang kahel. Hindi lamang basta antioxidant ang vitamin C. Ito po ay mahalagang sangkap na ginagamit ng ating katawan upang gumawa ng pro-collagen, ang hilaw na materyales na bumubuo ng bagong collagen. Sa madaling salita, kung wala tayong sapat na vitamin C, mahihirapan ang ating katawan na magtayo ng matibay na litid, kasukasuan, at kalamnan. Bukod dito, ipinakita sa isang pag-aaral na ang amla ay nakakapagpalakas ng 2 enzyme, ang prolyl hydroxylase at lysyl
hydroxylase na responsable sa pagpapatatag ng hibla ng collagen. Kapag aktibo ang mga enzyme na ito, bumababa ang paninigas ng kasu-kasuan, nababawasan ang pananakit ng mga braso at binti, at mas malaya tayong nakakagalaw. Hindi lang iyon, mayaman din ang amla sa gallic acid at ellagic acid, dalawang makapangyarihang antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga at stress na sumisira sa collagen. At higit sa lahat, banayad ito sa tiyan. Hindi ito kasing asim ng ibang prutas, kaya't ligtas at maginhawa para sa mga sensitibong sikmura ng mga senyor. Paano po ito kainin? Maaaring gawing juice, inumin bilang tsaa, o kaya ay pulbos na ihalo sa pagkain. Isipin po ninyo ang amla bilang banayad na panggising ng makinarya ng katawan, tahimik, ngunit critical. Unti-unti nitong pinapagana ang paggawa ng collagen na napahinga ng matagal dahil sa pagtanda. Kaya't mga giliw kong lolo't lola, ang simpleng pagdagdag ng amla sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring makatulong na maiwasan ang pulikat sa gabi, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa inyong mga binti, at mapabagal ang panghihina ng kalamnan. Maliit man itong prutas, malaki ang maibabalik nitong lakas at ginhawa sa inyong katawan. 2. Black raspberries. Mga mahal kong kaibigan, matapos nating pag-usapan ang amla bilang banayad na panggising ng collagen, narito naman ang susunod na prutas na maaaring magsilbing baluti o proteksyon ng ating mga kasukasuan, ang black raspberries. Maaaring bihira itong makita sa bawat pamilihan dito sa Pilipinas. Ngunit, sa tuwing makakakita kayo nito sa anyo ng prutas, pulbos o juice, tandaan ninyo, ito ay tunay na kayamanan para sa ating mga tuhod at gulugod. Ano po ba ang sikreto ng black raspberries? Ito ay dahil sa mataas na nilalaman ng anthocyanin, isang uri ng pigment na nagbibigay ng malalim na kulay, ube sa prutas. Ngunit, higit pa sa ganda ng kulay, ito'y may napakahalagang papel, ang pagpigil sa mga enzyme na tinatawag na MMPs, matrix metalloproteinases. Ang mga MMPs ang responsable sa unti-unting pagkain ng ating connective tissue, lalo na ng collagen type NOPA, na siyang pangunahing bumubuo sa ating spondyle disc at kaso-kasuang tuhod. Kapag hindi mapigilan ang MMPs, mabilis na nauubos ang cartilage at ligaments. Ngunit kapag kinokontra ito ng anthocyanin mula sa black raspberries, nagkakaroon ng pagkakataon ang ating mga kasukasuan na maghilom at lumakas muli. Isa pang magandang balita, hindi ito sobrang tamis o sobrang asim, kaya't napakaangkop nito kahit sa ating mga may diabetes o may sensitibong panunaw. Ang ilang hiwa lamang ng black raspberries sa bawat araw ay maaaring magsilbing natural na pader upang protektahan ang collagen na dahan-dahang kinukumpuni ng ating katawan. Bukod pa ba riyan, may kakayahan din ang black raspberries na pagandahin ang microcirculation o ang maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga binti. Para sa mga nakararanas ng pulikat tuwing gabi, malamig na paa o pakiramdam na parang hindi umaabot ang dugo sa dulo ng mga binti, makatutulong ng malaki ang prutas na ito. Sa mas maayos na sirkulasyon, mas nagiging magaan ang bawat hakbang at mas tumatagal bago maramdaman ang pagod. Kaya't mga minamahal kong senior citizen, isipin ninyo ang black raspberries bilang baluti ng inyong mga tuhod at binti. Tahimik nitong ipinagtatanggol ang inyong collagen laban sa tuloy-tuloy na pagkasira. At sa bawat kagat o baso ng juice nito, may nadaragdag na proteksyon sa inyong mga litid at cartilage. Maliit na prutas, ngunit may dalang malaking ginhawa, isang tunay
nakakampi para sa mas ligtas at mas malakas na pagtanda. 3. Blueberries. Mga minamahal kong kaibigan, madalas nating marinig ang tungkol sa blueberries bilang isang superfood. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, higit pa rito ang halaga ng maliit na prutas na ito. Para sa ilan, tila ordinaryong pampalasa lang ito sa yogurt o oatmeal. Ngunit ang totoo, ang blueberries ay maaaring maging tulay tungo sa mas malakas na tuhod at mas mahaba pang lakad. Ang sikreto ng blueberries ay nakatago sa kanilang makapangyarihang anthocyanin. Ang anthocyanin ay hindi lamang isang antioxidant na pumipigil sa pinsala ng mga selula. Mas mahalaga, ito ay tumutulong sa ating katawan na taasan ang produksyon ng nitric oxide, NO. Ang NO ay isang natural na kemikal na nagpapaluwag at nagbubukas ng ating mga daluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas maayos na nakakarating ang dugo at sustansya sa ating mga binti, tuhod, at paa, mga bahagi ng katawan na kadalasan ay kulang sa sirkulasyon kapag tayo ay tumatanda. Dahil dito, maraming senior ang nagulat na kapag isinama nila ang blueberries sa kanilang pagkain, unti-unting nababawasan ang pamamanhid at panlalamig ng mga paa at binti. Mas nagiging magaan ang kanilang hakbang at kaya na nilang maglakad ng mas malayo bago maramdaman ang pagod. Isipin ninyo, mga kaibigan, bawat maliit na butil ng blueberry ay parang manggagawang naglilinis ng kalsada, inaalis ang bara, at nagbibigay daan sa mas maayos na daloy ng dugo at sustansya. Ngunit hindi lang iyan. Ang blueberries ay nakatutulong din upang mas epektibong magamit ng ating katawan ang vitamin C. Sa tulong ng anthocyanin, ang vitamin C na pumapasok sa katawan ay nagagamit upang palitan ang mahina at sirang collagen ng bago at mas matibay na hibla. Sa gayon, hindi lang basta pinoprotektahan ang kasalukuyang collagen, ito'y aktibong tumutulong na magtayo ng bago. Mga mahal kong lolo't lola, kung madalas kayong makaramdam na parang malamig na yelo ang inyong mga paa o madaling mangalay ang inyong binti, subukan ninyong idagdag ang blueberries sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin ng sariwa, ihalo sa yogurt, gawing smoothie, o kahit simpleng merienda. Maliit man ito, ngunit sa bawat kagat ng blueberry, para kayong may dagdag na lakas at proteksyon. Ito ang prutas na tumutulong hindi lamang sa katawan, kundi pati sa inyong kalayaan na makagalaw, makalakad, at muling madama ang saya ng pagiging aktibo. 4. Strawberries. Mga mahal kong kaibigan, matapos buksan ng blueberries ang daan para sa mas mahusay na daloy ng dugo at sustansya, darating na ang oras para simulan mismo ang pagtatayo ng bagong collagen. At ang pinakamainam na kasama natin sa hakbang na ito ay walang iba kundi ang strawberries, mga prutas na hindi lamang masarap at makulay, kundi puno rin ng sustansyang parang sadyang idinisenyo para sa ating mga kasukasuan. Ang strawberries ay mayaman sa vitamin C at manganese, isang makapangyarihang kombinasyon para sa produksyon ng collagen type PAIS, ang pinakakaraniwang collagen sa ating katawan na bumubuo sa ating balat, litid at buto. Kung ang vitamin C ang nagsisilbing semento, ang manganese naman ang parang foreman na nag-uutos upang maayos na mabuo ang mga bagong hibla ng collagen. Sa tulong ng dalawang ito, mas mabilis napapalitan ang mahihinang bahagi ng ating kasukasuan ng bago at mas matibay na hibla. Hindi lang iyan teorya, mga kaibigan. Sa isang pag-aaral mula sa University of Oklahoma, natuklasan na ang mga taong higit 60 taong gulang na kumain ng strawberries araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas
ng malaking pagbabago. Mas kaunting pananakit ng tuhod habang naglalakad at mas matagal na pananatili ng balanse kapag nakatayo. Ibig sabihin, may konkreto at tunay na epekto ang simpleng pagdagdag ng strawberries sa ating pang-araw-araw na pagkain. Bukod pa riyan, mayaman din ang strawberries sa mga flavonoid tulad ng quercetin at kaempferol. Ang mga natural na compound na ito ay napatunayang nakakabawas ng talamak na pamamaga sa cartilage. Ang malambot na tisyo na siyang nagbibigay ginhawa at galaw sa ating mga kasukasuan. Kaya't sa bawat kagat ng strawberry, hindi lang tamis ang inyong natitikman, kundi unti-unti ring bumababa ang pamamaga at pananakit sa inyong mga tuhod. At ang pinakamaganda pa, napakadaling isama ng strawberries sa ating araw-araw. Maaari itong kainin ng sariwa, gawing smoothie, o ihalo sa yogurt. Minsan, sapat na ang isang maliit na mangkok bilang merienda upang makatulong sa pagpapalakas ng ating mga tuhod at binti. Mga minamahal kong lolo't lola, isipin ninyo ang strawberries bilang mga maliliit na manggagawang nagtatahi muli ng inyong collagen. Sa bawat araw na isinasama ninyo ito sa inyong pagkain, isa itong maliit ngunit makapangyarihang hakbang patungo sa mas malakas na katawan, mas magaan na lakad, at mas payapang pagtanda. Papaya, mga mahal kong kaibigan, kung ang strawberries ay tumutulong maglatag ng pundasyon para sa bagong collagen, narito naman ang isang prutas na kayang tumagos ng mas malalim sa mismong puso ng ating mga kasukasuan. Ito ang papaya, ang prutas na matagal nang kakilala ng bawat Pilipino, ngunit kadalasan ay hindi natin namamalayan ang laki ng naitutulong nito sa ating katawan. Ano po ang kakaiba sa papaya? Ang sikreto nito ay nakapaloob sa isang espesyal na enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay may kakayahang tunawin ang mga lumang o sirang tissue, kaya't mas nagiging madali para sa katawan na magpatuloy sa paggawa ng bago. Para bang nililinis muna ng papaya ang luma at nasirang bahagi upang magkaroon ng espasyo para sa mas malusog na collagen. Bukod dito, ang papain ay tumutulong din sa mas mahusay na pagsipsip ng mga amino acid tulad ng proline at glycine, ang mga block na bumubuo sa hibla ng collagen. Hindi lamang papain ang biyaya ng papaya. Puno rin ito ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, at folate. Lahat ay critical sa pagpapanumbalik ng sira-sirang cartilage, pagpapalakas ng mga litit, at pagpapatibay ng maliliit na daluyan ng dugo. Kaya't hindi katakataka na maraming nutritionist ang isinasama ang papaya sa mga plano para sa bone healing at post-surgery recovery. At mga kaibigan, hindi rin mahirap isama ang papaya sa ating pang-araw-araw. Malambot ito, madaling nguyain, at napakagaan sa tiyan, perpekto para sa mga senior na may sensitibong panunaw. Maaari itong kainin bilang merienda, ihalo sa salad, o gawin pang mas espesyal bilang smoothie. Subukan ninyo ang kombinasyon na papaya plus bayabas, guava, plus pinya, pineapple. Ang tatlong prutas na ito, kapag pinagsama, ay nagiging natural na inumin na hindi lamang masarap, kundi puno rin ng sustansya na tumutulong magtanggal ng pamamaga at magtayo ng bagong collagen. Mga mahal kong lolo't lola, isipin ninyo ang papaya bilang isang maingat na manggagamot sa loob ng inyong katawan. Dahan-dahang tinatanggal ang sira at sabay namang inaanyayahan ang bago at mas matatag na collagen na sumibol. Sa bawat kagat ng papaya, isa kayong hakbang na mas malapit sa mas malakas na binti, mas matatag na kasukasuan, at mas payapang pagtanda. Pinya,
pineapple. Mga mahal kong kaibigan, sa bawat hapag ng Pilipino, madalas nating makita ang pinya. Matamis, makatas, at palaging nagpapasariwa ng ating panlasa. Ngunit higit pa sa pagiging masarap na prutas, ang pinya ay may tinataglay na pambihirang kapangyarihan para sa ating mga kasukasuan. Ito ay ang bromelain, isang espesyal na enzyme na matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentista dahil sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga at bawasan ang pananakit. Alam po ba ninyo na ayon sa isang pag-aaral sa Alemanya, ang mga pasyente na may rheumatoid arthritis, RA, na binigyan ng bromelain araw-araw ay nakaranas ng 41% na pagbaba ng pananakit at pamamaga matapos lamang ang 6 na linggo? Isang resulta na nagpapatunay na ang pinya ay hindi lamang pampalamig, kundi tunay na kaalyado ng ating mga tuhod at balakang. Kapag pumapasok ang bromelain sa ating katawan, tinutulungan nitong pigilan ang mga kemikal na nagdudulot ng sakit at pamamaga. Pinapabuti rin nito ang daloy ng dugo, kaya't mas nabibigyan ng nutrisyon ang ating mga binti at kasukasuan. Dahil dito, mas nababawasan ang pamamanhid, panlalamig ng paa, at ang mga biglaang pulikat na madalas maranasan tuwing gabi ng ating mga nakatatanda. Bukod sa bromelain, ang pinya ay puno rin ng vitamin C, vitamin B6, manganese, at thiamine. Isang kombinasyon ng mga micronutrients na nagpapalakas sa mga enzyme na gumagawa ng collagen. Ibig sabihin, habang nilalabanan ng pinya ang pamamaga, sabay nitong pinalalakas ang kakayahan ng ating katawan na muling magtayo ng mas matibay na hibla ng collagen. Ngunit may isang paalala po ako sa inyo. Mas mabisa ang pinya kung ito ay sariwa. Ang mga dilatang pinya o sobrang hinog ay kadalasang nawawala ang malaking bahagi ng bromelain, kaya't mas mainam ang prutas na bagong hiwa o cold-pressed juice. Maaari pa ninyong dagdagan ng kaunting luya upang mas palakasin ang anti-inflammatory effect nito. Mga giliw kong lolo't lola, huwag ninyong maliitin ang simpleng hiwa ng pinya. Sa bawat kagat, may kasamang ginhawa para sa inyong mga tuhod, init para sa inyong malamig na paa, at pag-asa na makakagalaw kayo ng mas magaan. Ang pinya ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang likas na gamot na handog ng kalikasan. Kaagapay ninyo para sa mas malakas na katawan at mas payapang pagtanda. 7. Bayabas, guava. Mga mahal kong kaibigan, kung may isang prutas na palaging nasa paligid natin, ngunit madalas na minamaliit, ito ay ang bayabas. Murang mabili, madaling makita sa palengke o sa sariling bakuran. Ngunit ang benepisyo nito para sa ating mga kasukasuan at kalusugan ay napakalaki. Ang bayabas ay isa sa mga pinakamayamang pinagkukunan ng vitamin C sa buong mundo. Isipin ninyo, bawat 100 gramo ng bayabas ay maaaring maglaman ng 200 hanggang 300 ml ng vitamin C, mas mataas pa kaysa sa kahel at ibang citrus fruits. Ang vitamin C na ito ang ginagamit ng ating katawan upang bumuo ng collagen type I at type T, ang mga blok na bumubuo ng kalamnan, litid at cartilage sa ating mga kasukasuan. Sa isang pag-aaral noong 2012 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng 24% na pagtaas sa collagen density. Hindi lamang iyon, bumaba rin ang pananakit ng tuhod, lumiit ang paninigas tuwing umaga, at mas gumanda ang flexibility at kakayahang maglakad. Ngunit hindi lamang vitamin C ang yaman ng bayabas. Ito rin ay puno ng flavonoid na quercetin
nakilala sa kakayahang pigilan ang mga enzyme na nagdudulot ng pamamaga sa cartilage. Kaya't sa bawat kagat ng bayabas, hindi lang sustansya ang natatanggap natin, kundi proteksyon din laban sa mga enzyme na sumisira sa ating kasukasuan. Dagdag pa rito, mayaman ang bayabas sa potassium at soluble fiber na nakatutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa ating mga binti. Kaya't para sa mga senior na may diabetes o madalas makaranas ng pulikat sa gabi, malaking tulong ang simpleng prutas na ito. Maraming nakatatanda ang nagpatotoo. Matapos lamang ang 3 hanggang 4 na linggong regular na pagkain ng bayabas, mas magaan ang pakiramdam ng kanilang mga binti, nabawasan ang pulikat, at mas madali silang makatayo mula sa pagkakaupo. Mga giliw kong lolo't lola, huwag ninyong ipagwalang bahala ang bayabas. Murang prutas, ngunit may kakayahang ibalik ang lakas at sigla ng inyong mga kasukasuan. Sa bawat kagat nito ay may kasamang proteksyon at bagong pag-asa para sa mas malakas na katawan at mas payapang pagtanda. 8. Kiwi. Mga minamahal kong kaibigan, narating na natin ang pinakahuling bahagi ng ating paglalakbay, ang prutas na numero 1. Maaaring hindi ito kasing karaniwan ng saging o mangga, ngunit ang kapangyarihan nito para sa ating collagen ay tunay na pambihira. Ito ang kiwi, ang maliit na prutas na kulay berde sa loob, ngunit may kakayahang magbukas ng pintuan para sa lahat ng benepisyo ng ibang prutas na ating natalakay. Ano po ang espesyal sa kiwi? Ang sikreto nito ay nakapaloob sa isang enzyme na tinatawag na actinidin. Ang actinidin ay may kakayahang hatiin ang mga komplikadong protina sa mas maiikling peptide na siyang mas madaling masipsip ng ating katawan. Sa madaling salita, kapag may kiwi sa ating dieta, mas nagiging epektibo ang paggamit ng katawan sa collagen at protina mula sa pagkain. Para bang ito ang susi na nagbubukas sa lahat ng sustansya upang magamit sa tamang paraan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2010, ang mga matatandang isinama ang kiwi sa kanilang pagkain ay nakaranas ng 20% na pagtaas sa pagsipsip ng collagen peptides. Sa loob lamang ng 2 linggo, napansin nila ang malaking pagbabago. Mas bumaba ang pananakit ng tuhod, nawala ang pamamanhid ng binti, at mas naging magaan ang bawat hakbang. Bukod sa enzyme na ito, ang kiwi ay mayaman din sa vitamin C, vitamin K, potassium, at fiber. Isang kumpletong kombinasyon na hindi lamang para sa collagen, kundi para rin sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo at mas magandang panunaw. Mga giliw kong lolo't lola, isipin ninyo ang kiwi bilang tagapag-ugnay, habang ang ibang prutas tulad ng bayabas, pinya o papaya ay nagdadala ng kani-kanilang lakas. Ang kiwi naman ang nagsisiguro na ang lahat ng ito ay masisipsip at magagamit ng inyong katawan. Kaya't sa bawat kagat ng kiwi, hindi lamang collagen ang inyong nakukuha, kundi ang buong potensyal ng kalikasan na kumikilos para sa inyong kalusugan. Maliit man ito sa laki, ngunit malaki ang naibibigay na ginhawa. Sa isang simpleng hiwa ng kiwi tuwing umaga, maaari ninyong maranasan ang mas malakas na tuhod, mas maluwag na galaw, at higit sa lahat, ang pagbabalik ng inyong kalayaan na gumalaw ng walang takot at walang sakit. Kwento ni Mang Ricardo. Padi yung mga minamahal kong kaibigan, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ng isang tunay na tao na tulad ninyo. Si Mang Ricardo, 61 taong gulang, dating isang construction engineer. Sa loob ng maraming taon, malakas at masigla siya. Ngunit nang siya'y nagretiro,
Unti-unti niyang napansin na tila bumabagal ang kanyang katawan. "Dok," sabi niya, "tuwing aakyat ako ng hagdan, para bang may humihila sa akin pababa. Kapag tatayo ako mula sa upuan, kailangan kong humawak ng mahigpit sa armrest at huminga ng malalim bago makabangon. Ang kanyang tuhod ay masakit, ang kanyang mga binti ay nanghihina, at ang pakiramdam niya ay para bang ninanakawan siya ng panahon ng kanyang kalayaan. Ayaw ni Mang Ricardo ng maraming gamot, kaya't humanap siya ng mas natural na paraan. Sinimulan niya sa simpleng pagbabago. Pinalitan niya ang kanyang almusal na puting tinapay ng isang smoothie na gawa sa kiwi, bayabas, at pinya. Sa tanghali, dinaragdagan niya ito ng ilang hiwa ng strawberries o blueberries. Sa hapon naman, kumakain siya ng papaya. Araw-araw, maliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang. At alam ninyo po ba ang nangyari? Sa unang 3 linggo, nakatayo na siya mula sa upuan nang hindi kailangang umalalay sa kamay. Pagkaraan ng 5 linggo, kaya na niyang umakyat ng 2 palapag nang hindi tumitigil para huminga. At makalipas ang 3 buwan, naglalakad na siya ng higit 1 kilometro tuwing umaga, walang sakit, walang pamamanhid, at walang pulikat. Ngunit malinaw si Mang Ricardo. Hindi ito himala, Dok. Hindi ito mabilisang gamot. Ito'y bunga ng tiyaga at disiplina. Araw-araw, pinipili kong alagaan ang aking katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Mga mahal kong lolo't lola, ang kwento ni Mang Ricardo ay paalala na kahit gaano pa kahina ang ating pakiramdam ngayon, may pag-asa pa. Hindi natin kailangang sumuko sa pananakit ng tuhod o pamamanhid ng mga binti. Sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang, isang smoothie, isang pirasong prutas araw-araw, maaari nating bawiin ang kalayaan na dahan-dahang inagaw ng panahon. Mga mahal kong kaibigan, narinig na ninyo ngayon ang kwento ng 8 prutas na kayang magbigay ng bagong pag-asa at lakas sa ating mga katawan. Mula sa amla na banayad na gumigising sa paggawa ng collagen hanggang sa black raspberries na parang baluti na pumoprotekta sa ating cartilage. Mula sa blueberries na nagpapaluwag ng daluyan ng dugo hanggang sa strawberries na tumutulong maglatag ng bagong pundasyon ng collagen. Mayroon ding papaya na dahan-dahang nag-aalis ng sirang tissue at pinya na likas na gamot laban sa pamamaga. Huwag din nating kalimutan ang bayabas, ang prutas na madalas nasa ating bakuran, ngunit may kakayahang magpataas ng collagen density, at sa huli, ang kiwi, ang maliit ngunit makapangyarihang susi na nagpapalakas sa lahat ng mga benepisyo ng iba pang prutas. Mga kaibigan, malinaw ang mensahe, hindi lamang para sa balat ang collagen. Ito ang pundasyon ng ating mga kasukasuan, ang nagbibigay tatag sa ating mga binti at ang nagtitiyak na kaya pa nating kumilos ng malaya kahit sa ating pagtanda. Sa pamamagitan ng mga prutas na ito, maaari nating mabawasan ang pananakit, maiwasan ang pulikat, mapalakas ang kalamnan, at higit sa lahat, mapanatili ang ating kalayaan at dignidad. Ngunit tandaan, wala pong mabilisang solusyon. Ang tunay na pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Isang piraso ng prutas araw-araw, isang simpleng smoothie sa umaga. Yan ang susi para sa isang masigla at payapang pagtanda. Kaya't ngayon po, nais kong imbitahan kayo. Mag-subscribe na sa ating channel, pindutin ang kampanilya, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa paraang ito, mas marami pa tayong matutulungang senior na makabalik ang sigla at lakas. At bago kayo umalis, nais ko pong itanong,
Anong prutas ang madalas ninyong kainin? At handa ba kayong subukan ang 8 prutas na ito? Ibahagi po ninyo ang inyong kwento sa comments. Mga mahal kong lolo't lola, tandaan ninyo, hindi sapat na mabuhay ng matagal, karapat-dapat kayong mabuhay ng malakas, may saya, at may dangal sa bawat yugto ng inyong buhay.